Alright, yan. Good evening po sa ating lahat sang sulok man tayo ng mundo naroroon, no? Ito po yung ating pag-uusapan at ito po yung ating pinag-uusapan every Friday, 9 p.m. Philippine Time, yung kagandahan po ng ating Kaiser Ultimate Health Builder. Ito yung ating 3-in-1 savings plan, yung meron na itong long-term healthcare, life insurance, at saka long-term investment. The best gift na pwede nating ibigay para sa ating sarili at para sa ating pamilya, no? Itong ating Kaiser Ultimate Health Builder at si Miss Cheryl Cosim, ano, ang ating brand ambassador po ngayon dito sa ating Kaiser. Okay, so bago po tayo mag-start, let us put ourselves in the holy presence of God, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. All together, today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world, increase my financial wisdom, and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. So once again, good evening po sa ating lahat. Okay? So, good news, ano? Ito, laging good news lagi ito para sa ating lahat, no? Dahil ang ating ang ating Supreme Court, mapa lower court man yan or higher court, including po ang kanilang mga staff, no? Ang kanilang healthcare provider buong Pilipinas ay ang ating Kaiser. Okay? So Kaiser ang kanilang pong healthcare provider at same time Manila Bankers din po ang kanilang insurance. Okay? So again, welcome po sa ating Kaiser webinar. Okay? So, sino nga ba si Kaiser, no? Para sa kaalaman ng lahat, no? Ang Kaiser, sa madaling salita, ito po ay isang healthcare company dito sa Pilipinas na kung saan naka-registered po ito sa Health Maintenance Organization, no? HMO. So, sa madaling salita, ang ating Kaiser ay isang healthcare. So kahit nasa ibang bansa ka, pwede kang makapag-avail ng ating Kaiser. At ang pinaka-the best dito sa ating Kaiser, once na nakapag-start kasi tayo, no, kahit nasa ibang bansa ka, kahit anong probinsya ka, ay nagkakaroon ka ng sarili mong username and password. At the same time, ano, yung ating mga kailangan ng mga documents nasa loob na ng ating portal. Okay? So ang ating Kaiser ay nagsimula po ito last June 8, 2004. So 21 years na po in the financial industry at ang ating pong president and medical director, wala pong iba kundi si Dr. Lea Uy Yulo. And para po sa kaalaman ng lahat, ano, meron po tayong mga accredited na hospitals and clinic nationwide. More than 2,000 na po yan. Ganon din sa mga doctors natin. More than 12,000 po yung mga accredited na mga doctors natin. At the same time, ang pinakamaganda po sa ating Kaiser, no? Ang Kaiser po ay merong sariling Kaiser Medical Center. Yan po yung isa sa mga naipagmamalaki natin when it comes sa ating Kaiser, no? Dahil meron tayong sarili mismo na umaabot na ng 9 na Kaiser Medical Center sa buong Pilipinas. At the same time, meron tayong 24/7 yung ating call center, customer care center at yung ating liaison officer. At isa pa sa pinaka-the best para sa ating Kaiser, lahat ng mga major, no, lahat ng mga dambuhala ng mga private hospitals dito sa Pilipinas ay accredited po ng ating Kaiser, just like yung ating St. Luke's, the Medical City, PGH, Manila Med, Asian Hospital and Medical Center, lahat po ng mga nakikita nyo ngayon dyan, no? Yan po yung mga bigatin na mga malalaking private hospital sa Pilipinas, which is ang ating Kaiser ay accredited po. Alright? Then, sa ating Kaiser, meron tayo dito short term saka yung tinatawag natin na long term. Dalawa po yan. Sa ating short term, pwede pong individual, pwedeng family, pwedeng mini group, pwedeng group, at pwedeng corporate. At ang pag-uusapan po natin ay yung kanyang long-term plan. Okay? Ito yung tinatawag natin na Ultimate Kaiser Health
builder. Now, which is 7 years lang itong pag-iipunan, 13 years waiting, total of 20 years coverage. Actually, dito sa ating Kaiser, no? At dito, hindi yung Kaiser ang binabayaran mo eh. Hindi yung Kaiser ang pinag-iipunan mo, kundi yung sarili mo. Sa ating Kaiser Long-Term Care, ang iniipon mo dito, nag-iipon ka para sa healthcare mo, nag-iipon ka, no, para sa retirement fund mo. Pag nag-retire tayo, at the same time, habang nag-iipon ka, naka-insured ka sa loob ng 20 years. Okay? Yung design nito is beyond that an HMO. At ang pinaka-the best dito, na habang ikaw ay nagtratrabaho, habang ikaw ay OFW, pwede ka na makapag-start para mapaghandaan mo. Ito po is long-term. Tandaan the word long-term. No? It's a long-term investment na ito na yung pwede mong gamitin or ito yung pwede mong simulan ngayon para sa ganun, ito yung gagamitin mo pag ikaw ay nag-retire. No? Dahil pag example, meron kang short-term ngayon kasi mostly pag ikaw ay nasa company, meron binibigay ang company natin na short-term healthcare, no? Para yan sa mga employee. Pero pag wala ka na sa company, hindi mo naman madadala yung short-term healthcare na bigay ng company dahil wala ka na doon sa company. So kailangan pa rin na magkaroon tayo ng long-term care para pag nag-resign or nag-retire tayo, para pagtanda natin, pag-retiro natin, meron pa rin tayong healthcare na magagamit. Okay, securing a more comfortable early life, sabi nga dito, no? At walang ibang broker ang ating Kaiser kundi ang International Marketing Group or IMG. So sa madaling salita, walang ibang pwedeng makapag-offer ng Kaiser kundi IMG member lang. Okay? So kahit sabihin mo, sir, magda-direct na lang ako sa Kaiser office. Pwede kang mag-direct pero hindi ka pwedeng makapag-avail ng iyong long-term doon mismo sa Kaiser office dahil ipapasa ka din doon sa mga IMG member para meron pong mag-assist sa atin. Okay? So tandaan, walang ibang exclusive broker ng Kaiser kundi mga IMG or ang International Marketing Group. Now, sa IMG po, ang IMG para sa kaalaman ng lahat, ito po ay financial brokerage company. At ang pinakamaganda sa IMG, yung ginagawa ng IMG, it's more about teaching about financial education. No, yung nagtuturo about financial education, kung paano ka makakapag-ipon ng tama, paano ka makakaroon ng investment, paano ka magsisimula, at ang pinaka-the best dito, yung paano mo mabibuild ng tama ang iyong solid financial foundation. Kaya, doon sa mga tinuturo po ng IMG, no, kailangan niya ng mga partner. That is why, nandito yung ating mga financial services na kung saan yung tinuturo ng IMG ay napakadali na natin siyang may execute, napakadali na natin siyang maisagawa. No? Tinuturo paano mag-ipon, saan ka mag-iipon. Tinuturo paano mag-invest ng tama, saan ka mag-i-invest, di ba? Tinuturo yung kahalagahan ng healthcare, saan ka kukuha ng healthcare. Tinuturo yung kahalagahan ng insurance, saan ka kukuha ng insurance. That is why, no? Ang IMG ay naka-partner ito sa different financial services tulad halimbawa when it comes sa healthcare, nandiyan ang ating Kaiser. Ang IMG ay naka-partner din sa life insurance. Nandiyan ang Manila Bankers Assurance at Fidelity Life. Ang IMG ay naka-partner din sa non-life insurance. Ang IMG ay naka-partner din ito sa stock market o sa investment sa pamamagitan po ng Rumber Financial, direct trading man yan, or mutual fund. So meron na tayong direct access sa mga financial services na meron tayo dito sa IMG. At the same time, ang IMG din, naka-partner din po yan sa real estate. At the same time sa other allied financial services. Ganyan po kalawak, no? Yung sakop ng IMG, ganyan po karami yung mga financial services na meron po tayo dito sa IMG. At ang pag-uusapan po natin ngayon, yung kahalagahan ng ating long-term care dito po sa ating Kaiser. So ito yung libro na meron po tayo dito sa IMG, entitled The Secret to Saving and Building Your Future. Ito po yung binabanggit natin kanina na a solid financial foundation. Yan po yung makikita nyo agad dito sa pinaka-front ng ating libro. At dito makikita nyo yung ating tinatawag na solid financial foundation, yung pagkakaroon ng healthcare, protection, pagmamanage ng utang, paano magkaroon ng emergency fund, at yung magkaroon ka ng solid na investment. Okay? Para hindi tayo pabalik-balik sa pagiging broke. So dito,
Ang Kaiser, sinasagot niya na to, itong tatlo, yung healthcare, yung protection, yung insurance, at yung ating investment. Yan na po yung binibigyan kasagutan ng ating Kaiser. So kung meron kang Kaiser, no, pwede mong dagdagan na lang healthcare mo, dagdagan mo insurance mo, dagdagan mo investment mo. At the same time, sa IMG, tinuturo paano mag-manage ng utang. Hindi ka tuturuan paano ka mangungutang. Tuturuan ka paano ka makapagbayad ng utang at yung utang na yan ay pwede mong palitan ng investment instead na yung ibang binabayaran mo, instead na utang ang binabayaran mo, tuturuan ka ng IMG, dapat sarili mo ang binabayaran mo. Sayang naman yung mga interest na binabayad natin sa ating mga utang. At the same time, tuturuan ka paano magkaroon ng emergency fund para in case of any emergency, meron tayong magagamit na fund. Hindi mo na kailangan mangutang. Okay? So iyan po, isa po yan sa pinaka-the best na tinuturo po ng IMG. Paano makapag-build ng ating solid financial foundation. No? So dyan sa ating solid financial foundation, sinasagot na po ng Kaiser yung tatlo. Dahil ang Kaiser, yung ating long-term care, meron tong healthcare for hospitalization, meron na tong insurance for 20 years, at meron na tong investment para sa ating retirement. Now, pag-usapan natin, bakit kailangan nating mag-ipon? Ano yung reason, no? Kung ikaw ang tatanungin, kailangan mo ba talagang mag-ipon? Kailangan mo ba talagang maghanda para sa iyong retirement? Kailangan mo ba talaga ng healthcare insurance, no? So, ikaw ang sasagot yan at tutulungan ka namin, no? Para masagot yung katanungan na yan. Now, meron tayong tinatawag dito na the X-curve concept, dalawang linya, isang pataas, ito yung tinatawag natin na money line, at isang pababa, ito yung tinatawag natin na responsibility line. Mostly, no? Pagbata, kahit nga matanda, no, wala pa ring ipon. Okay? Sino dito yung talagang totoong nakakapag-ipon? Okay? So kung walang ipon, ibig sabihin, malaki o mataas ang responsibility natin sa buhay. Ano ba yung mga responsibility? Ito yung tinatawag natin na basic needs natin, di ba? Paano tayo nakakapag-survive sa mga responsibility na to? Dahil meron tayong active income. You work hard for the money. Dahil may trabaho ka, kaya nakakapag-survive tayo dito. Eh paano pag wala ka ng trabaho? Di ba? Itong responsibility natin yan, nagiging permanent needs yan. So anong kailangan natin gawin? No? Habang maaga pa, habang meron pang pagkakataon, kailangan pataasin mo yung tinatawag natin na money line, no? Kailangan natin pataasin yan, mag-ipon ka, mag-invest ka, paluguin mo yan. Para habang pinapataas mo yan, mapapansin mo yung mataas na responsibility mo, bumababa yan. Okay? Mas maganda yung meron kang peace of mind, no? Na wala ka nang iniisip ng mga responsibility. Kaya kailangan mag-ipon, mag-invest at i-build natin ng tama yung ating tinatawag na solid financial foundation. Kung dito ka pa rin umaasa sa active income mo, less secure ka dito. Okay? Then, kailangan natin pag nakapag-ipon tayo, pag nagkaroon tayo ng big savings, no, yung ating responsibility, yung basic needs nagiging permanent needs yan, di ba? Kaya kailangan yung active income mo, convert mo yan into passive income. Anong ibig sabihin ng passive income? Ito yung pera na nagtatrabaho na para sa'yo. Sabi nga ni Mr. Rex Mendoza, meron tayong 3 financial stages of life. Number 1, man at work. Okay? Pag marunong ka at kumikita ka na, kailangan proceed ka to the second stage. Ano yung second stage? Ito yung tinatawag natin na man and money at work. Dito pumapasok na yung passive income. At pagtanda natin, sa ayaw sa gusto natin, kung napaghandaan natin yan, meron ka ng money at work. Yan po yung passive income. Okay? So para pagtanda natin, hindi tayo kaawa-awa, hindi mo kailangan humingi ng tulong kung tuloy-tuloy pa rin yung income na pumapasok sa'yo dahil natuto ka na yung active income mo, na-convert mo ito into passive income. So makikita niyo itong productive years natin. Ilang taon ka na ba ngayon? Okay? Ang tanong, ano na yung meron ka? Meron ka na bang healthcare? Anytime pwede mong magamit for hospitalization? Meron ka na bang insurance? Anytime nakunin tayo ni Lord, hindi kawawa yung pamilyang may iwan? At meron ka na bang preparation para sa iyong retirement pagdating mo ng 60 or 65? Now, sa buhay natin, kung titignan niyo po yung word na life, ano po yung dalawang letra na nasa gitna? Okay, that is if, di ba? IF. So, meron tayong mga if sa buhay. First if, ito yung tinatawag natin na what if, no? What if I die too soon? What if you die too soon? Paano pag bigla kang kinuha ni Lord? Or paano pag maaga tayong kinuha ni Lord? Paano yung pamilya na umaasa sa atin? No? Lalo na kung ikaw yung breadwinner, sa'yo umaasa yung mga anak mo when it comes to financial support. Paano pag bigla kang kinuha ni Lord?
kanino pa sila aasa? Ano yung solusyon natin? Dapat meron po tayong life insurance, no? Huwag po tayong maging allergic, no? Huwag po tayong maging allergic pagdating sa insurance dahil ang insurance po ay napakalaki ng role nito sa ating pamilya, lalo na kung breadwinner ka. Alright? So yan po yung isang solusyon natin. Second, what if you live too long? What if I live too long? Hihingi na lang ba tayo ng tulong pagtanda natin? Okay? So ano yung solusyon natin, no? Sino ba yung aasahan mo pagtanda mo? Kung binigyan ka ni Lord ng mahabang buhay, kanino ka aasa? Alam natin pagtanda natin, dalawang senaryo lang yan. Either number one, tumanda ka na walang pera at pwede kang pagpasapasahan. Totoo yan, nangyayari yan sa totoong buhay. Tama? Second scenario, pwedeng tumanda tayo na meron tayong passive income dahil natuto tayo at ginawa natin yan. Okay? Pag meron kang passive income, pagtanda mo may pera ka, anong gagawin sa'yo? Mamahalin ka. Totoong buhay po yan. Diba? So dito makikita natin yung scenario, no? Na ngayon pa lang, nasa sayo na. The decision is yours. Ano ba yung gusto mo pagtanda? Walang pera o may pera? Of course, sasabihin ng karamihan, gusto ko yung may pera. So anong gagawin mo? This is the best time para mag-start ka na, no? Na paghandaan yung retirement mo. So what if I live too long? Kailangan dapat meron tayong long-term healthcare. Dahil pagtanda mo, wala ka ng healthcare. Sabi ko nga kanina, hindi mo maidadala yung healthcare mo sa company na meron ka. So kailangan dapat meron ka pa rin sariling healthcare pagtanda natin. Hindi ka nagkasakit during your productive years. Pero paano pagtanda mo sabay-sabay na lumabas yung mga sakit na yan kung kailan wala ka ng trabaho, kung kailan wala na yung healthcare na benefits mo sa company, doon ka pa nagkasakit. So dito napakahalaga na after retirement dapat meron pa rin tayong healthcare na magagamit. Okay? Now, ito po yan. Ito yung solusyon na binibigay natin. Ito yung binibigay natin ng solusyon. What if I die too soon? Who will take care of my family? Kailangan dapat meron tayong life insurance, which is yan po yung tinatawag natin na instant money. Di ba? Pag nawala ang breadwinner at kung may insurance yan, may makukuha yung family na instant money from insurance company. Second, what if I got sick? No, who will take care of me? Solusyon, dapat meron tayong healthcare. Para anytime na magkasakit tayo, hindi na natin kailangan na wag mo na ako ipunta sa hospital kung mag-aalibay ka kasi wala kang pambayad eh. Pero kung meron kang healthcare, o sige, dali mo ako sa hospital, konting sakit lang. Di ba? Pangatlong what if I live too long? Who will take care of me? Dapat ang solusyon natin, meron tayong long-term investment, money working for you. Okay? So ito yung binibigyan natin ng solusyon, yung tinatawag natin na 3 major financial needs. Yung pagkakaroon ng life insurance, income protection, or family protection, yung pagkakaroon ng healthcare, no, para pag nagkasakit tayo, meron tayong magagamit, at yung pagkakaroon ng investment para tuloy-tuloy na kahit matanda na tayo, retired na tayo, meron pa rin tayong income. And pangapat na no, what if? Okay? What if I could tell you na meron tayong solusyon dito sa ating 3 major financial needs? At yan po, yung binibigyang solusyon ng ating Kaiser Ultimate Health Builder. Dahil ang ating Kaiser, meron na tong healthcare na magagamit for hospitalization, meron na tong insurance for 20 years, at meron na tong savings and investment para sa ating retirement. Na which is ito yung sumasagot na dito sa ating tinatawag na solid financial foundation. No? What if I die too soon? Meron na siyang insurance. What if I live too long? Meron na siyang investment para sa ating retirement. And what if nagkasakit tayo, meron na tong healthcare na magagamit natin for hospitalization. Okay? So, pag-usapan natin yung kagandahan, take note, yung kagandahan ng ating long-term care, which is ang ating long-term care, wala po itong katulad. Okay? Yan yung tamang word. Wala po itong katulad. Only Kaiser ang meron po ganitong savings program na sumasagot na directly doon sa ating 3 major financial needs. Now, dito sa example natin, ginamit natin o ginagamit natin lagi yung plan K100 plan. So maraming plan from K45 plan up to K1 million plan.
Pag-usapan natin yung ating K100 plan. And let's say for example lang, bata tayo nakapagsimula, di ba? Sana all. Sabi na iba na, sana bata pa nakapagsimula na ng kanilang Kaiser. So dito at the age of 22, nag-start. Sabi ko kanina, ang ating Kaiser is 7 years mo lang itong babayaran. 7 years mo lang siyang pag-iipunan. Pero 20 years ang kanyang coverage. Now, pag-usapan natin dito yung kanyang insurance benefit. No? Papakita natin yung sample. Okay? So ito yung ating mga plan name. Makikita nyo po dito, nag-start po yan ng K45 plan. So, makikita rin dito, magkano ba yung insurance benefit ng bawat plan. Okay, magkano yung accidental death coverage, yung hospitalization niya, room and board, yung long-term care bonus niya, at magkano bang maturity value nito. Now, dito sa example natin na highlight natin, yung K100 plan, example lang. Lahat tayo, example, lahat tayo, ang sinimulan natin na Kaiser plan natin is K100 plan. Ano ba yung mga benefits, no? Pagdating po sa K100 plan, and take note, ang ating K100 plan, pwedeng makapag-avail simula 10 years old hanggang 60 years old, pwede sila dito sa ating K100 plan. Now, dito sa ating K100 plan, meron na po itong term insurance. No, meron na pong life insurance ito na nagkakahalaga ng 450,000 pesos. So kung namatay, natural death, as long as, take note, as long as nalampasan na natin yung tinatawag na 2 years contestability. Okay, 2 years on contestability. Example, pagdating ng 3rd year na nagbabayad na stroke na matay, meron bang insurance o meron bang term insurance na makukuha yung family? Yes. Bakit? Nalampasan na po yung 2 years contestability. How about, no, yung tanong ng karamihan, sir, paano? Pag 1 year pa lang nagbabayad, after 1 year na matay dahil sa sakit. Kung yung sakit na ikinamatay niya, yung cause of death niya ay dati niya ng sakit bago siya nag-avail ng Kaiser. Okay? So, hindi niya nalampasan yung contestability period. So, wala pong claim. Okay? Dapat klaro tayo dyan. Okay? Paano naman kapag aksidente yung ikinamatay? Okay? Meron itong accidental death coverage. At times 2 ng ating term insurance. Magkano yung term insurance mo dito? 450,000. Pag aksidente, ang cost of death times 2, that is 900,000 pesos. Ang accidental death coverage, 900,000 pesos. Sa madaling salita, ang makukuha ng kanyang beneficiary. How about sir, 1 week pa lang, namatay dahil na aksidente, may claim? Yes. Okay, kahit 1 week pa lang, basta approve na yung plan. Okay? Meron, dahil meron itong accidental death coverage. Example, magbigay tayo ng example. Example, after 1 year, or after 1 year, na aksidente namatay. Okay? Dahil meron siyang Kaiser, unang-unang benefit para sa kanyang family, para sa kanyang beneficiary. Dahil kay 100 plan niya, number 1 na benefit, makukuha yung 900,000 pesos. Dahil ang cause of death ay aksidente. Pangalawa, 1 year pa lang nagbabayad, dapat meron pang 6 years na babayaran. So, dahil namatay, dahil sa kanyang pagkamatay at 1 year pa lang nagbabayad, ang mangyayari, doon sa kanyang Kaiser plan or sa policy, may transfer ito doon sa kanyang primary beneficiary. Fully paid na po. Wala na pong babayaran yung primary beneficiary. May ililipat doon sa primary beneficiary yung policy. So may lilipat na doon sa pangalan ng primary beneficiary. Okay, pangalawa yon. So hindi na babayaran yung 6 years. Okay? Pangatlong benefit, kapag nag-matured ang plan, okay, take note, kapag nag-matured ang plan, on the 20th year, makukuha pa yung maturity value nito na 1.1 million pesos. Tatlo pa rin. No, tatlo pa rin. Tatlong major benefits pa rin ang napunta doon sa beneficiary. Number 1, nakuha yung insurance claim. Number 2, na-transfer yung policy fully paid na. Number 3, okay, makukuha pa rin yung investment nito, yung maturity value nito on the 20th year. Yan po yung sa kanyang insurance coverage. Now, sa ating Kaiser K100 plan, okay, meron na din tong hospitalization coverage. Sa K100 plan, meron kang pwedeng magamit na annual benefit limit, ABL. Ito yung pwede mong magamit for inpatient, hindi po outpatient, inpatient benefit.
Pag na-hospital, pag na-confine, basta, take note, basta hindi ito related kung meron man siyang pre-existing illness bago siya kumuha ng kanyang Kaiser. Sa madaling salita, pag meron kang pre-existing illness at nagkasakit ka during the paying period, hindi mo po magagamit yung 60,000 pesos. Okay? And at the same time, meron na itong room and board na kasama. That is 1,000 pesos per day. Okay, di ba? Pag na-confine tayo, tatanungin tayo ng hospital, anong gusto nyong room, private room, semi-private, di ba? So kung meron kang K100 plan, so pwede ka na dun sa private room dahil meron ka ng pondo na 1,000 pesos per day. Okay, ano naman ang advantage kapag hindi natin nagamit yung inpatient or hospitalization benefit during the 7 years na ikaw ay nagbabayad. Okay? So kung hindi tayo nagkasakit, bonus natin yan sa ating sarili, of course, dahil di tayo gumastos. Ganon din sa ating Kaiser, dahil meron kang Kaiser, may bonus ka rin. Meron tayong tinatawag na long-term care bonus. Anong ibig sabihin yan? Hindi ka nagkasakit, hindi mo nagamit yung hospitalization benefit niya during the 7 years na ikaw nagbabayad, meron ka ngayon long-term care bonus. Anong ibig sabihin? Ibabalik ni Kaiser yung 85%. Take note of that. 85% ng premium na binayaran mo, ibabalik ni Kaiser yan. Sa ating K100 plan, ang ibabalik ni Kaiser dito is 350,000 pesos, which is kaya hindi mo makukuha yan after 7 years. Makukuha mo yan kasama ng maturity value nito on the 20th year. Pag nag-mature ang plan, pagdating ng 20 years, ito yung makukuha mo 1.1 million pesos. Kasama na dyan yung 350,000 pesos na long-term care bonus mo. Tanong, paano po pag nagamit ko yung hospitalization benefit, itong 60,000, during the 7 years na ikaw ang nagbabayad, meron pa rin ba akong makukuha na maturity value ng aking Kaiser plan kapag nag-matured po ito? Ang sagot, meron pa po. Okay? So, tatanggalin mo lang yung 1.1 million, ibawas mo lang ito ang 350,000, yun po yung amount na makukuha mo kapag nag-matured ang plan, kapag nagamit mo yung hospitalization benefit nito during the 7 years na tayo po ay nagbabayad. Okay? I hope klaro po ito para sa lahat, lalo na sa mga first time na nakapakinig ng ating Kaiser. Diba? Maganda ba or maganda? Okay? Now, so dito, balik tayo dito sa ating chart. Sample, 22 years old nag-start, 22 plus 7 years. At the age of 29, tapos ng bayaran. Kasi 7 years pa lang babayaran eh. So, what's next? Tanong ng karamihan, sir, pag nabayaran ko na po yung Kaiser ko, 7 years, ano na pong next? Okay, waiting na lang tayo doon sa maturity period nito. Kailan magmamature yan? 22 years old siya nagsimula. Paano mo ba i-compute kailan magmamature yung plan mo? 22 plus 20 years, that is at the age of 42, matured na yung kanyang plan. Bata pa, di ba? At the age of 42, magkano na yung maturity value ng kanyang K100 plan? Ito po ay nagkakahalaga na ng 1.1 million pesos at the age of 42 dahil K100 plan yung kinuha niya. Okay, now, kapag nag-matured ang plan on the 20th year, meron tayong tatlong settlement option. Ano pong ibig sabihin yan? Matured na yung plan mo. Okay, meron ka ng 1.1 million. Meron ka ng option. Number 1, pwede mong i-lump sum. Anong ibig sabihin ng lump sum? I-withdraw mo lahat yung 1.1 million pesos na yan. That is lump sum. Then pag withdraw mo yan, wala na tayo sa Kaiser. Tapos na. Okay? Second option, pwede bang kalahati lang i-withdraw ko, kalahati iwan ko muna? Yes. Kalahati may iwan, nakapasok pa rin yan sa investment at tutuloy pa rin yan na lalago. Pangatlo, pwede bang hindi ko muna kunin yung 1.1? Diyan lang muna. Okay, example, hindi niya kinuha at the age of 42. Pinaabot niya to at the age of 60. Kukunin ko na lang yan pagdating ko ng 60 years old. Pag retired na ako. Magkano na kaya ang aabutin ng 1.1 million niya at the age of 60? Ayan po ay nagkakahalaga na lang 6.4 million pesos. Pag hindi pa rin kinuha, kasi hindi pa naman niya kailangan, pinaabot niya at the age of 65. Yung 6.4 million pesos, yan po ay nagkakahalaga na ng 10.4 million. An example, at the age of 65, na confine, na hospital, na operahan, whatsoever. Okay?
nagkaroon ngayon ng hospital bill, 1 million, 2 million hospital bill. Question, problema ba yung 2 million na hospital bill kung ikaw ay meron kang 10.4 million na healthcare fund? Of course not. Paano pag wala kang 10.4 million, meron kang 1 million na hospital bill, malaking problema? Yes. Okay? So yan po yung kahalagahan na kailangan natin pag-ipunan, paghandaan yung ating retirement fund, lalo na when it comes to sickness. Mahirap magkasakit, lalo na kung walang healthcare na magagamit. Okay? Yan po yung isa sa kagandahan ng ating Kaiser Ultimate Health Builder. Now, pag-usapan natin dito yung kanyang healthcare benefits during accumulation period or during the 7 years na tayo po ay nagbabayad. So, ibig sabihin, nag-start ka ngayon. So, pag once na na-approve na yung plan, meron ka na pong mga benefits na pwedeng magamit. Okay? So, lalo na pag tayo po ay naka 1 year na. Okay, ito pag-usapan natin, 7 years habang ikaw ay nagbabayad. Number 1 na benefits natin, during the 7 years na ikaw ay nagbabayad, okay, pwede nating ma-avail yung tinatawag na annual. Pag sinabing annual, that is yearly. Okay? So yearly, libre po yung check-up. Okay? So kailangan naka 1 year na tayo ng pagbabayad. So time is gold, no? Time is gold. Na kailangan dapat naka 1 year ka na ng pagbabayad para sa ganoon, during the 7 years na ikaw ay nagbabayad, libre yung annual check-up mo. Sa annual check-up natin, covered na po yung tinatawag natin na basic 5. Number 1, physical examination. Number 2, chest x-ray. Number 3, routine fecalysis. Number 4, routine urinalysis. Number 5, complete blood count. Libre na po yan, yearly. Okay, magpa-check up ka. Then, ECG for members above 35 years old. At ganoon din yung pap smear para sa ating mga kababaihan na 35 years old. So, libre po lahat yan during the 7 years na ikaw ay nagbabayad. Sir, paano pag on the 8th year ako ginamit ko yan? Libre pa rin po ba? Hindi na. Okay? Mababawas na kung magkano yung tawag nito, yung check-up mo on the 8th year, may babawas na yun doon sa pondo mo. Okay? Another benefit during the 7 years na tayo po ay nagbabayad, meron itong dental health benefits. Sa dental benefits, unlimited dental checkups, unlimited simple tooth extraction, once a year, pre-dental prophylaxis, the cementation of jacket, crowns, inlays, onlays, and minor adjustment of dentures. So, ibig sabihin, during the 7 years na ikaw ay nagbabayad ng iyong Kaiser, meron din itong dental benefit na pwede po natin magamit sa mga accredited na mga dental clinic. Okay? Then, based po dito sa example natin na K100 plan, pag na-hospital tayo, na-confine, meron siyang inpatient, meron siyang para sa room and board na 1,000 pesos per day. At meron itong annual benefit limit or ABL na 60,000 pesos per year. Kaya ito po yung magagamit natin kapag na-confine tayo for inpatient benefit. As long as, sabi ko kanina, basta huwag lang pre-existing illness yan. And of course, kasama dito yung basic medical health benefit. Ito yung mga accredited physicians fees natin, especially fees natin. Okay? So, iyan po. So, nakalagay, kung mababasa nyo dito sa pinakamababa, okay, dito sa baba, the above provision 1, 2, and 3 can be availed of after full payment of the first year of the total premium. Ito po yung binabanggit ko. As long as naka 1 year na tayo ng pagbabayad, pwede natin itong magamit, itong benefit na for hospitalization. Okay. Another benefit, no? Yung waiver of installment. Actually, ang ating Kaiser, when it comes to insurance benefit, take note, pagdating sa insurance benefit niya, meron pong 4 insurance benefit ang ating Kaiser. Okay? So, yung number ito, kasama na to, yung waiver of installment due to death, no? Pag namatay, okay? Dahil sa sakit. As long as nalampasan na yung 2 years contestability period. Another insurance benefit, yung waiver of installment and premiums due to total and permanent disability. Ito yung
usapang na aksidente pero hindi po namatay. Okay? So yung number 6, waiver of membership fees due to death. Example, after 2 years namatay. Sabihin mo na on the 3rd year, nagkasakit namatay. Okay? Ano pong ibig sabihin ng waiver of membership fees? Ibig sabihin po yan, mauwi-waive na. Yung binanggit natin kanina, hindi na babayaran. 3 taon pa lang sila kakapagbayad na stroke, namatay. Meron pang 4 years. Yung 4 years na yan, mawi-waive na po. Hindi na po babayaran. Dahil may tra-transfer na yung policy, fully paid na po. No? Fully paid na. Yan po yung ibig sabihin yan. Number 7. Number 7. Waiver of membership fees due to total and permanent disability. Subject pa rin to, no? Sa 2 years contestability, ibig sabihin na aksidente, hindi po namatay. Okay? Pero, yung kanyang pagkaka-aksidente ay malala, na which is, yan yung nag-cause na hindi na siya pwedeng makapagtrabaho. Let's say, dineclare ng doktor niya na etong si client, no? Dahil sa kanyang pagkaka-aksidente, hindi na siya pwedeng makapagtrabaho. So since meron kang Kaiser, kung yan yung nangyari, okay? So ano mangyayari? Mawi-waive na yung installment fees natin. Hindi mo na babayaran sa madaling salita. Okay? Mga fully paid na yan, waiting na lang doon sa ating doon sa maturity period ng ating plan. So kasama yan sa benefits ng ating Kaiser. Okay? And para sa kalaman ng lahat na ay nakalagay dito 75 years old. Ibig sabihin, kung 55 years old ka nagsimula ng Kaiser, pasok ka pa rin hanggang 75. 55 years old plus 20 years, magbe-birthday ka, magse-75 ka, pasok ka pa rin sa insurance benefit. At the age of 75, makukuha mo yung maturity value. Paano pag halimbawa nag-start ka? 60 years old, eksakto, 60 years old. 60 plus 20, magmamature ang plan mo on the 20th year. So 60 plus 20 years old, at the age of 80 years old, magmamature ang plan. Pero, ang insurance benefit mo hanggang 75 years old lamang. Okay? I hope, klaro yan sa atin. Pangatlo, na insurance benefit natin, yung ating term life insurance sa ating K100 plan, meron kang 450,000. Plus, meron pa tayong accidental death and dismemberment benefit na 450,000 pesos. So, yung binabanggit natin kanina, pag aksidente yung cause of death, that is times 2, 900,000 pesos, no? So, pag nalampasan yung 2 years contestability na matay sa sakit, merong term life insurance coverage. Okay? Then, number 10, na benefits po natin, meron itong family assistance service. Okay? Dito sa family assistance service, okay, hindi po ibig sabihin pwede mong ipagamit yung Kaiser mo. Marami nagtatanong, sir, pag meron ba akong Kaiser, nagkasakit ng asawa ko or parents ko, pwede ko bang ipagamit yung aking healthcare? Ang sagot, hindi po. Okay? Pero, meron tayong family assistance service na pwedeng makatulong ang Kaiser. Itong pwedeng makatulong, kung sino yung nakalagay doon na beneficiaries mo, yun po yung pwedeng tulungan ng Kaiser. And subject for approval. Okay? Subject for approval yan. Dahil ito po ay hindi po ito benefits ng hindi po ito what I mean is hindi po siya totally benefits ng policy owner, no? So ito is subject for approval, yung family assistance services. Okay? Then, so yan po yung ating benefits during the 7 years na tayo po ay nagbabayad. Now, dako naman tayo doon sa tinatawag na extended period, no? Yung extended period ng ating Kaiser, that is on the 8th year hanggang matapos to or hanggang mag-mature ito on the 20th year. Okay? So dito makikita natin yung healthcare benefits na yan on the 8th year, kumikita na yan ng 10% annual health benefit, tuloy-tuloy na yan. So yung K100,000 plan times 10%, 10,000 pesos, tuloy-tuloy yan hanggang mabot o hanggang mag-mature yung ating plan. At the same time, ito yung tanong ng karamihan. Pwede bang gamitin ito sa outpatient? Yes. Kapag tapos na nating mabayaran yung ating Kaiser, no? At kapag once na nabayaran na natin, okay, pwede na rin siya sa outpatient, inpatient, and pwede na rin po ito sa maternity benefit. Marami yung nagtatanong, sir, during the paying period, pwede bang gamitin para sa maternity benefit? Hindi po. Kailan magagamit? After paying period.
Okay? So pag once na natapos na natin mabayaran yung ating Kaiser, covered na din po dito pre-existing. Okay? Kung dati kumuha ka ng Kaiser mo na approved, meron ka ng pre-existing, sabi ko kanina, during the 7 years, hindi mo yan magagamit for hospitalization. Pero after paying period, pwede mo nang magamit ito sa pre-existing illness. Ganon din sa dreaded illness, covered na po yan. Okay? So, eto makikita natin dito yung pre-existing condition. Covered na yan on the 8th year. Ganon din po sa mga congenital conditions, covered na po yan on the 8th year. Alright? So ito, the following illnesses will be covered during extended period. Ayan. So makikita dyan yung mga listahan, no, ng mga pre-existing illness. At the same time, yung ating dreaded illness o dreaded diseases. Okay? So yan po yung mga listahan. Ano, yung mga nagtatanong, sir, ano po ba yung mga sample ng mga dreaded diseases? So yan po yun. Alright? Then, kailangan pa rin natin ng PhilHealth. Paano pag wala akong PhilHealth? Pwede pa rin ba ako makapag-avail ng Kaiser? Yes. Paano pag na-hospital ako, wala akong PhilHealth, Kaiser lang meron ako? Kung magkano yung supposed to be yung may babawas sa PhilHealth, pero dahil wala kang PhilHealth, shoulder na po yun ng policy owner. Okay? Grace period. Paano pag nag-lapse, hindi ka nakabayad, after 30 days maglalapse po yan. So, anong gagawin natin? Mag-reinstatement po tayo. Okay, pag nag-reinstatement tayo, babalik na naman yan sa tawag nito sa contestability period. So meron tayong dalawang paraan. Take note. Merong dalawang paraan paano tayo mag-reinstatement para maging active ulit yung ating policy. Meron tayong tinatawag na update saka redate. Anong ibig sabihin ng update? Example, monthly payment mo 1 year na hindi ka nakapagbayad. So after 1 year pa mawawala na yung Kaiser kung hindi pa. Pwede mo pa itong ma-activate. No? Pwede mo pang ma-reinstatement. Okay? So, pwedeng update. Ang update, ibig sabihin, kung 1 year hindi ka nakapagbayad, babayaran mo yung total ng 1 year. Plus, kung magkano yung penalty o surcharge dito, plus yung reinstatement fee para ma-update ulit. Paano, sir? Hindi ko na kayang bayaran yung buong 1 year na yan. Pwede kang mag-redate. Okay? Sample, yung 1 year, di mo na kayang bayaran, monthly payment ka. Kung magkano yung monthly mo, yun lang yung babayaran mo, plus reinstatement fee na 300 pesos. Redate. Anong ibig sabihin ng redate? Okay? Mare-redate yung maturity period ng iyong Kaiser. Example, magmamature na sana ang iyong Kaiser 2030. Pero 1 year di ka nakapagbayad, nag-redate ka, instead of 2030, magiging 2031 na yan. That is redate. Okay? So yan po, pwedeng mag-reinstatement. Healthcare value, ito yung mga nagtatanong, sir, hindi ko na kayang bayaran yung Kaiser ko. Pwede ko bang bawiin? Okay? Pwede ko bang bawiin, i-withdraw yung mga nabayad ko? Okay? Pwede naman. Pero hindi po lahat ng mga total na naibayad mo ang mawi-withdraw mo. Magkano lang mawi-withdraw ko? Nasa 10%, 10 to 20% lamang. And make it sure dapat active ang iyong policy at hindi po nakalapse at the time na isosurrender mo ito. Okay? I hope klaro po yan para sa lahat. No? Is it transferable or can be assigned? Yes. Ano? Pwede mo siyang mai-transfer. May tra-transfer po siya doon sa mga beneficiary. Kung sino yung number 1 na nilagay mo na beneficiary, doon po may tra-transfer if something happen. Okay? Doon sa policy owner. Then, ito na. Ito yung pinapakita natin, ito yung benefits during the 7 years na tayo po ay nagbabayad or during the 20 years, no? Ito yung mga benefits na makukuha natin, yung yearly healthcare benefit value, long-term care benefit value, long-term care health care experience incentive, additional healthcare, hospital benefit limit. Ayan, yung pinagsama-sama, yung pinakita natin kanina sa K100 plan, that is 1.1 million pesos sa madaling salita. Alright? Okay. So the complete financial plan, ito po yung sinasagot again ng ating Kaiser. What if I die too soon? Meron na tong life insurance. What if I got sick? Meron tong healthcare. What if I live too long? Meron na tong investment. So ito yung sumasagot doon sa ating 3 major financial needs, ang ating Kaiser Ultimate Health Builder or tinatawag natin na 3-in-1 savings plan. Okay, now, just a short summary, no? Yung ating Kaiser, gaano nga ba ito kaganda? Okay? Ang isa sa mga nakita natin na kagandahan ng ating Kaiser na ipapamana. Okay? Na ipapamana at the same time nakakapagbigay ito ng peace of mind. Okay? Peace of mind in the sense na kapag nagkasakit ka, meron kang healthcare
na magagamit. Kapag kinuha ni Lord, may insurance na mapupunta sa family natin. At the same time, sabi ko nga, na ipapamana, dahil let's say 1 year pa lang na aksidente namatay, may papamana mo yung Kaiser mo doon sa primary beneficiary mo. Okay? Pag natural death, as long as 2 years. 2 years na nalampasan mo yung 2 years, no? Namatay dahil sa sakit, na ipapamana yung ating Kaiser policy doon sa ating primary beneficiary dahil ito ay transferable. At kapag nag-mature ang plan, meron pa itong investment na makukuha natin at pwede itong magamit at magagamit para sa ating retirement. Yan po yung ating Kaiser. So naipapamana, kung hindi mo man may papamana yan, ikaw po yung makikinabang kapag nag-mature the plan. It's a win-win, no? Walang katalo-talo. Ito yung tinatawag natin na ipon na walang tapon. Sa ating Kaiser, ang pinag-iipunan mo ito, habang nag-iipon ka, nagbabayad ka ng healthcare mo, habang nag-iipon ka para sa iyong investment, sa iyong retirement, ang pinaka-the best dito, naka-insured ka na for 20 years. Pag nagkasakit, may healthcare na magagamit for hospitalization. Pag kinuha ni Lord, may insurance na family protection. Hindi ka nagkasakit, ibabalik ni Kaiser yung 85% na binayad mo. At kapag nag-mature ang plan on the 20th year, meron ka lang investment na magagamit para sa iyong retirement. Kaya ito po, isa po sa mga pwedeng sumagot, no, sa ating pagkakaroon ng peace of mind ang ating pong Kaiser. Okay. Now, when it comes to eligibility naman, ang pwedeng makapag-avail ang ating Kaiser 10 to 60 years old. So kung ikaw ay 60 pa lang, okay, 60 and 4 months, pwede ka pang makapag-avail. Pero pag 61 na, hindi na po pwede. Tandaan, 10 to 60 years old. 10 to 40 years old, no? Ano yung lowest plan na pwedeng ma-avail ng 10 to 40 years old? Meron tayong dalawang plan na pwede nilang ma-avail, yung ating K45 plan, that is 2,647 pesos per month. Ang ating Kaiser plan, pwede itong bayarang monthly. Pwede rin siyang bayarang quarterly, every 3 months, makaka-discount ka ng half month. Pwede rin siyang bayaran semi-annual, every 6 months, makaka-discount ka ng 1 month. At pwede rin siyang bayaran annual, every year, makaka-discount ka ng 2 years. Okay? 10 to 40 years old, pwede rin sa K50 plan, 2,941 pesos per month. At para sa 41 to 50 years old, okay, ang lowest plan is yung ating K60 plan, 3,529 pesos per month. Para naman sa 51 to 60 years old, lowest plan, K75 plan. Para sa lahat, 10 to 60 years old, pwede po sa K100 plan. Okay? Diyan sa mga pinakamataas na plan, pwede po yan para sa lahat. Alright? Then, ang ating Kaiser, 7 years mo lang babayaran, 20 years ang coverage. Then, every year, meron po tayong additional na 500 pesos para sa ating policy fee. Okay? So, ito, dun sa ating K45 plan, ang term insurance nito nasa 202,500 pesos. Yung K100 plan, yan po ay 450,000. Doon po nagkakaiba. Kung mas malaki yung plan, mas malaki po yung benefits. Okay, diyan po nagkatalo. Alright? So of course, sabi ko nga, no, yung lagi kong ina-advise, since reregaluhan mo yung sarili mo, ibigay mo na yung pinaka-the best na regalo para sa iyong sarili. Okay? Now, tanong, sir, paano ba yung tamang paraan ng pag-ipon? Ang tanong, ito yung may nagtanong sa atin. Magkano po ba, sir, yung kailangan kong ipunin monthly? So meron tayong formula, no, kung magkano ba. Okay, kung magkano ba based doon sa iyong monthly income. Alright? Meron tayong tinatawag na abundance formula or ito yung 10-20-70 rule. Ano pong ibig sabihin nito? 100% ng iyong monthly income, ang unang babawas natin 10% tithes para kay God. Love offering natin yan kahit anong simbahan ka. Then, 20% yan yung ilalagay mo ngayon sa iyong savings and investment. Yung 20% na kinikita mo, pwede mong ilagay yan sa ating Kaiser. Ito yung tinatawag natin na pay God and pay yourself first. Sir, ang dami kong binabayaran. Okay, parang hindi ko ata kaya yan. Yan, ilang beses ko na narinig yan. Okay, ang the best dyan, sa dami ng binabayaran mo, isama mong bayaran ang sarili mo. Okay? Para yung may iwan na 70%, yan, yung ibabudget mo, take note, ibabudget, hindi uubusin. Ibabudget mo para sa yung expenses at sa iyong lifestyle. Tandaan, abundance formula, 10-20-70 rule, 10% para kay God, 20% para sa sarili mo, at 70% para sa ating lifestyle. Okay? So, the best time
to start is now. Okay, so sa lahat, yan, pwede kayong mag-ask ng form. No, pag gusto niyo makapag-start, ask nyo lang po dun sa mga nag-invite sa inyo, fill out nyo lang po yan para may process. Wala pong problema, nasa ibang bansa ka man or nasa Pilipinas, pwede kang makapag-start. Okay? So ito yung sample proposal natin when it comes sa K100 plan. At ito yung kanyang terms of payment. So pwede rin spot cash. Ang spot cash is one-time payment. Babayaran mo na yung 7 years. Pero ang advantage naman, pag spot cash, makaka-discount ka ng nasa 2 years. Alright? Ito yung ating mga IMG bank account kung saan po ide-deposit yung ating mga payment sa ating Kaiser. At once na pag na-approve na yung ating policy, magkakaroon ka ng sarili mong portal sa ating Kaiser. So, nandito na lahat ng kailangan mo, certificate mo na ikaw ay merong Kaiser, yung policy contract mo, yung lahat ng kailangan natin nandyan na sa loob ng ating portal. So, ibig sabihin, kahit nasa ibang bansa ka, pwede mong ma-monitor ang iyong Kaiser. Okay? Sa Kaiser, alaga ka dito. Sabi nga ni ni Cherry Cosim, no? Alagang Kaiser, alaga ka kapatid. At ito naman yung mga nabigyan na natin ng mga claim dito po sa Isabela. At ito pong nakikita nyo ngayon. Actually, namatay po yung misis, no? During pandemic, 6 months pa lang po nagbabayad. Pero ang kinamatay po is pandemic, yung COVID. Kaya covered po siya doon sa kanyang long term, doon sa kanyang life insurance. At the same time, meron din pong IMG, member din po ng IMG for 6 months, kaya nakakuha rin ng another 50,000 pesos. No? Ito naman yung claim, sila po ay yung kanilang nanay, yung nanay po nitong bata na to. Okay, galing po yan ng I think Singapore or Hong Kong. Umuwi, nagkasakit na matay. Ito naman, galing Hong Kong tong babae. Okay, nag-start siya sa Hong Kong, nag-mature yung plan niya. Silang dalawang magkasawa nakapag-claim. Kasi silang dalawa meron pong Kaiser. Okay? Now, bago tayo dumako sa mga Q&A, kung meron po kayo mga question, katanungan, yan, pwede nyo pong i-chat dyan at sasagutin po natin. Okay, after po ng mga benefits. Papahapyawan ko lang yung mga benefits ng isang IMG member. So dito, pwede kang mag-member sa IMG at the same time, pwede kang mag-Kaiser. Yung laging tinatanong sa akin, sir, pwede bang IMG lang muna ako? Saka na ako mag-Kaiser, pwede po. Yung iba naman, sir, Kaiser lang muna ako, saka na ako mag-IMG, pwede po yon. Okay? So parehas, pwede, mas maganda, parehas IMG member ka at the same time, meron kang Kaiser. Now, ito yung mga benefits ng pagiging IMG member. Number 1, automatic saver and investor ka na dahil meron ka ng 1,000 pesos na initial investment. Then, additional benefit po yung pagkakaroon ng 100,000 personal accident insurance kapag tayo po ay nasa Pilipinas. Instant benefit po yan, wala kang babayarang monthly. Plus, additional 50,000 Fidelity Life or burial benefit. Pag nasa Pilipinas, 150,000 pesos ang iyong insurance benefit. Kapag ikaw ay isang OFW, additional na meron kang accidental death benefit na 500,000, total of 600,000 pesos. Plus, additional 100,000 pesos na burial benefit, total of 150,000 pesos. Sa madaling salita, pag OFW ka, nag-member ka sa IMG, automatic meron kang 600,000 accidental death coverage, then 150,000 burial benefit para sa mga kababayan natin, mga OFW. No? Number 6, meron na itong accidental medical reimbursement na 100,000 pesos. Plus, acts of terrorism na 600,000 pesos, plus unprovoked murder and assault na 600,000 pesos, plus accidental disablement benefit na aksidente, may naputol sa parts ng katawan na meron dito, meron pong makiklaim. Then, meron na tayong repatriation services para sa mga OFW. Another benefit, yung pwede kang maging certified financial planner. Libre ang lahat ng check-up natin when it comes sa ating Kaiser. Okay, ganun din sa mga medical services na ino-offer ng Kaiser pag IMG member ka. At the same time, discounted din ang ating immediate family pagdating po sa Kaiser Medical Center. Okay, benefit number 15, libre na yung 2 frames every year. Lens na lang babayaran mo. Benefit number 16, meron tayong legal assistance program. Pwede tayong kumausap ng lawyer, 45 minutes per session, 2 sessions every year. Okay, then number 17, pwede na tayong makapag-share ng free 20,000 pesos sa lahat po ng mga makakausap natin. Benefit number 18, meron tayong e-book. So kahit nasa ibang bansa ka, pwede ka makakuha ng kopya ng ating The Secret to Saving and Building Your Future. At the same time, meron na din pong financial video book
At number 20, meron tayong access. So pag nag-member ka sa IMG, meron ka lang access na makaka-attend ng ating mga workshop from workshop 1 to workshop 5. Libre na po yan. Benefit number 26, pwede na tayo magkaroon ng e-book when it comes sa ating life license. Benefit number 27, libre na ang financial check-up. Benefit number 28, meron na tayong access sa ating mga financial services tulad ng Kaiser, life insurance, libre na mga investment seminars, 0% pag nagdagdag tayo ng investment natin sa ating mutual funds, walang kaltas. Meron tayong direct trading, kapartner din natin ang Palawan. Benefit number 34, kapartner din ng IMG ang Everest Memorial Services. Meron din tayong marketplace, IMG Movies, no? Benefit number 37, makaka-discount po tayo sa mga non-life insurance. Ganon din po sa real estate, sa APS, Asset Preservation Services, sa pamagitan po yan ng IMAX, grupo po yan ng mga lawyer, sa pagpapagawa ng will and trust, testament, or corporation, discounted tayo. Ganon din po sa pag-purchase ng brand new car, makaka-discount din po tayo dyan, no? Then rewards, pwede natin gawin ng business, pwede tayo makapag-travel around the world, meron tayong world-class recognition, pagkakaroon ng SMD watch, millionaire ring earner, Rolex watch, free car, free healthcare. Kasama yan sa mga rewards na binibigay po ng IMG kapag ginawa po natin ang ating mission. Then, pag once na nag-enroll tayo sa IMG, meron din po tayong sariling portal. Iba yung portal mo sa Kaiser mo, iba yung portal mo sa IMG, and of course, updated tayo daily. Benefit number 51, meron din tayong NeuraCash para siyang GCash at PayMaya. Then, benefit number 52, meron na tayong digital marketing platform. So dito meron tayo, pwede tayo makapag-create ng pre-website, email marketing, send to many, affiliate links, naka-ready na lahat ng links natin, dominate tool when it comes to live webinar, pre-recorded webinar, survey, events, stat report, mentoring. Okay, nandyan si Jomar Hilario, digital marketing guru natin, at si Alan Ngo, no? When it comes to email marketing, and of course, sa lahat po ng mga international, yan, pwede magkaroon ng Visa card at makasama sa mga international events po natin. So, eto tayo, okay, bilang isang IMG member at isa sa mga broker, walang iba, sabi ko kanina, walang ibang broker ang Kaiser kundi ang IMG. So once na ikaw ay IMG member, meron na tayong access dito sa ating mga different financial services. One-stop shop na po tayo. Okay? Ito nga binabanggit natin kanina, pwede tayong magkaroon ng peace of mind sa pamagitan po ng IMG and Kaiser. Pag IMG member ka, nasa Pilipinas ka, ito, summary, 100,000 accident insurance, 50,000 burial benefit, plus yung 1,000 mo na investment, plus yung other benefits. At kung ikaw ay meron kang K100 plan, okay, additional 900,000 accidental death coverage. So total of 1 million yan, tama? Then additional na 450,000 pesos na life insurance. At yung maturity value lang ating Kaiser na 1.1 million. Kung ang cause of death ay accident, example lang natin to. Magkano makukuha ng family? Kung IMG member ka, plus meron kang K100 plan, 1 million pesos. Ito po yan, yung accidental death coverage, no? Then, meron pang Fidelity Life Insurance na 50,000. Kasama yan. Plus, kung magkano inabot ng investment mo at kapag nag-mature ang plan na 1.1 million. Iyan po yung mapupunta sa ating beneficiaries or sa ating families. Okay? Pag international code ka naman, mas malaki di hamak. 600,000 ang iyong accident insurance plus 150,000 burial benefit at yung ating 1,000 pesos na investment, no? Pag napalago mo na napalago yan, plus yung other benefits, no? At kung meron ka rin sariling Kaiser, K100 plan, additional of 900,000 accidental death coverage, magkano na yan? 9.5 million. 9.5, 1.5 million pesos ang iyong accidental death coverage plus 450,000 na life insurance. At yung 1.1 million pesos na maturity value nito. Okay, kung ang cost of death, 1.5 million plus yung Fidelity Life Insurance na 150,000 at yung investment kung magkano inabot plus yung 1.1 million, yan po yung mapupunta sa beneficiaries or sa ating family. Okay? So yan po yung naibibigay, no, ng IMG and Kaiser. At laging tatandaan, the best time to start is now. Thank you. Tandaan, you will never win if you never begin. Be a winner, win-win ka sa IMG. So once again, ito po ang iyong IMG kapamilya at kapuso. My name is Winifred Asuncion Jr. Tandaan, mahirap magkasakit, lalo na kung walang healthcare na magagamit. Alright, so dako tayo sa ating Q&A. Okay,
Okay, so once again, maraming salamat po sa inyong lahat.